Hello, hello guys! Papa Alden nga ay nag-grocery today. Malapit-lapit na tayong umuwi kaya sabi ko sa kanya kahit konti na lang yung bilhin mo na mga bagay na kailangan nyo sa bahay. Kasi nga 10 days na lang guys malapit na akong umuwi. 14 nasa Pilipinas na ako. At excited na nga yung mga bata. Sabi nga ni Ella, hindi niya na daw ako papaalisin. Sabi ko, si Papa mo naman ang mag-work. Sabi niya, hindi rin naalis si Papa. Sama-sama lang tayo ditong lahat. O, diba? Paano na kaya kami kakain? Ito nga napamili nila ay nasa 4,000 pesos na yata ito guys. Good for 1 month na mga grocery items. Pero wala pa dyan yung mga pang-ulam-ulam. After nga ng bumaha ay alam nyo na kung ano ang magiging senaryo dito sa ilog. Ay paliguan ng mga bata. Diyan nga rin kami noon nag-aabang kapag bumabagyo sa Bicol. Talagang itong ilog na to na malapit sa amin. Excited kami palagi dahil nga ang ganda-ganda, ang linis-linis kapag bagong baha dito sa amin sa Bicol. Yung kapatid niya nga ay mga nasa gitna tsaka yung mga pinsan. Itong si Ella na dito lang sa may tabi dahil nga mababaw. At nga pala guys, sabihin ko pala sa inyo to kaya ako nag-vlog today. Hindi na pala kami matutuloy doon sa Maynila kasi nga iniisip ko kulang talaga sa budget. Grabe yung pamasahe pa lang nilang 4 papunta ng Maynila. Yung tutuloyan namin yung pagkain. Pero maganda rin naman sana yon kasi nga once in a lifetime naman. Kaso nga lang talagang bitin tayo sa budget kasi nabawasan ng pagpagawa natin ng bintana. Mas inuna natin yung pagpapabintana. Kaya ang iniisip ko nga pag umuwi ako nasa bahay na lang kami siguro. Wala munang pasyal-pasyal as in kulang yung budget natin talaga. Kaya tama na yung lang, sama-sama lang muna tayo sa Pasko at bagong taon. Wala na munang gala-gala. Bahala na pag nasa Pilipinas tayo. Alam nyo ba, wala rin akong pinabiling pasalubong. Actually, namigay yung mga amo ko ng mga damit na pang kay Ella. Ay kay Lena yung alaga ko. So, ayun yung dadalhin natin. Tsaka yung iba pang mga gamit like tuwalya, kung ano-ano. Bumili rin ako ng kaunting chocolate para kay Ella and mas marami yung bigay ng alaga ko, yung mga sa Halloween party nila, yung mga bigay-bigay, tapos yung mga binibili nila tapos ayaw niya na matagal pa na ma-expiration, pinagbibigay sa akin, so yun yung iuuwi ko sa mga bata. And meron akong kilala, yung dating nag-YouTube din kami, mga kakilala ko dito sa YouTube, nasa Israel siya ngayon, and nagpapa-order siya ng mga chocolate. So siguro order na lang ako doon para hindi ko na maging pabigat pa sa maleta ko kasi 20 kilos lang yung luggage ko guys. So i-deliver niya na lang yung sa bahay. Mismo sa Pilipinas may tindahan siya ng mga chocolate. So ayun, 5,000 pesos, ang dami na guys, may mga dilata na rin. So pwede na rin siguro yun na pangbigay-bigay kahit papaano. As in, wala talaga akong inipon na iuuwi sa Pilipinas na mga pampasalubong. Kung ano lang yung nandyan, yun na yun. Nakakatuwa tong ilog na to guys. Pasensya na kayo. Ito lang yung background ko. Wala akong ibang vlog. So, nakakatuwa lang. Naalala ko ng mga bata talaga kami. Dito ako natuto na lumangoy. Hala, tumalon ba yung si Jillian? Hindi ko na napansin. Galing dun sa kalsada. Yung taas na to guys, kalsada yan. Tapos dito sa baba yung pinakailog niya. Tumalon ba? Balikan ko na lang mamaya. Grabe, wala akong ibang background. Pasensya na kayo. Ito lang talaga yung ating video. And ayun, sana antayin nyo yung vlog namin sa Pilipinas. Babalik tayo sa pagbablog pag kinaya pa ng schedule ko, alam nyo naman. So, thank you so much guys sa mga nandiyan pa rin. Meron akong mga vlog sa Facebook kung may Facebook kayo guys. Ayun, nandun tayo nagbablog. Joanna Put Vlogs din. Araw-araw ako may vlog doon. Doon ako nag-upload ng araw-araw na pamumuhay ko bilang DH dito sa Hong Kong. Legit na mayaman talaga yung amo mo sa Hong Kong kapag may pangpasahod sila sa 3 katulong pero wala namang mga trabaho, mga stay-in pa sa bahay. Kaya si Kunyang, stress na stress kasi kasama amo lagi. Magkano ang bonus kapag Christmas dyan sa Hong Kong? Hindi siya guys compulsory or mandatory. For my experience, nagbibigay sila sa akin ng regalo kapag Christmas. Halimbawa, nung nakaraan binigyan nila ako ng shoes, branded na shoes, ganon. Pero yung iba daw ay cash. Kaya pala ang sisipag mag-anak ngayon ng mga nandito sa Hong Kong dahil may pabonus pala dito sa Hong Kong kapag meron kang naisilang na bata dahil nga nagkulang na sila sa live birth. Kaya ayan, nagsulong sila na kung sino yung mga anak is mayroong bonus 50,000 Hong Kong dollar. At syempre, pag mas maraming newborn, mas maraming kailangan, nakatulong, kaya apply na kayo. Best time consultant!
Umalis ang mga amo, 5 araw silang wala. Tapos walang binilin sa'yo kung anong mga gagawin. Napakaswerte mo naman, Day. Pero kapag wala ka talagang ginawa dahil wala naman sa'yo yung binilin, naku, lagot ka naman talagang hahanapan kapag nakauwi na yung mga yan. At alam na alam namin yan, hahanapan kami, kaya talaga namang nag-general cleaning kami bago magdot-dot. Hindi naman siya madumi, i-organize mo lang kung baga. Titignan mo, baka may mga expire na mga bagay-bagay sa loob. Yung iba talaga dito, iniiwanan na napakahabang lista ka ng gagawin, lalo na pag matagal ang mga among magta-travel. Ako naman kasi alam na nila na may ginagawa talaga ako, may camera naman. Kitang-kita naman nila kung ano yung mga pinaggagawa ko dito. Binibilisan ko na lang para makapag-dot-dot agad. Binabaliktad ko lahat para pag uwi nila walang masabi. Tapos napakalakas na music at napagod na nga ako kaya merienda muna. Bukas ulit! Sa interview pala sa mga employer nyo, minsan yung mga yan nagpapakanta ng mga nursery songs, sa mga pang baby ba, yung mga toddler ba ng mga song, yung mga twinkle twinkle. Pero huwag nyo nakatayin yung twinkle twinkle, Diyos ko po, sirang plaka na, paulit-ulit. Mas makatutuwa yung mga yan kapag kumanta kayo ng iba naman, kasi yan ang lagi naririnig nila, twinkle twinkle. Yan, yung iba naman, yung katulad ng yung One Little Monkey, Humpty Dumpty, ay mali yung lyrics. Yan, Humpty Dumpty sat on the wall. Tapos yung One Little Monkey jumping on the bed ba yun? Ewan ko. Basta maghanap kayo sa Cocomelon, marami dyan. Huwag naman laging Twinkle Twinkle Little Star. Papakantahin talaga kayo ng mga yan. Kaya i-ready nyo na yung mga song nyo na pangbata. Pa-vlog din po. Bakit halos lahat ng bag ng mga kunyang ina sa harap? So funny, right? Na buwan-buwan ka nagpapadala, tapos pag uwi mo, hahanapan ka ng malaking ipon. Diba? So funny! Nice. Buong pamilyang katulong. Ano ba naman yan? Grabe, bakit ano ba yung meron sa pagiging katulong? Yan yung trabahong nakikita mo, yung paraan na nakikita mo para maiahon sa hirap yung pamilya mo, para mapakain mo yung mga anak mo. Ano bang problema sa pagiging katulong na kumikita ng 36,000 to 40,000 a month? Diyos ko, baka mas malaki pa sinasahod namin sa'yo, ate. Magkano ba sahod mo? Chares. Pero na kaming inaagrabyado, ito yung marangal na paraan na nakikita namin para mapakain yung pamilya namin. San ka pa? 36 to 40,000. For awareness sa mga kababayan kong nandito sa Hong Kong, no? Dahil ilang beses na itong nangyari sa akin and hindi naman nila ako nahuhuli pero hindi ko alam, baka akala nila kikidnapin ko yung anak nila. Ilang beses na to guys, like today, kaya isinare ko na sa inyo kasi nangyari na naman. Yung biglang susulpot yung amo sa likuran yung dalawa ng alaga mo, sabihin, oh, you are here, oh, di ba? May paganyan pa sila, kunwari, yung parang sinusundan ka na, parang hinuhuli ka kung ano yung ginagawa mo kapag kayo lang dalawa ng alaga mo. Ilang beses na itong nangyari sa akin, so sharing is caring para sa mga kababayan ko na dito sa Hong Kong. Baka mamaya idot-dot kayo ng dot-dot, ay yung alaga nyo ay hindi nyo hinahawakan, ay mahuli kayo, lagot kayo sa amo nyo. Kaya be careful pagkasama nyo yung mga alaga nyo ha, baka hindi nyo alam susulpot na lang bigla yung mga amo. Magbabakasyon sa Pilipinas, sino yung mga uuwi ngayong Pasko? So, ito yung mga kailangan natin, OEC, e-travel, tapos pasiguro nyo na lang dun yung inyong mga kontrata na may visa. Siyempre, dapat valid yung ating visa. Tapos, asikasuhin nyo na dito sa Hong Kong pa lang kasi para pag uwi nyo ng Pilipinas, hassle-free, wala na kayong iisipin pang iba. See you sa Pilipinas, yes, madidiligan ngayong Pasko. Bakit nga ba kaya natin sa Saudi kahit maraming alaga natin? Unang-una, hindi tayo doon nagmamarket, hindi tayo naghahatid sundo ng mga alaga natin, hindi araw-araw tayo yung magluluto, at hindi rin sa atin natutulog yung mga alaga natin kasi nga may mga sarili silang kwarto at hands-on din minsan yung mga madam, hindi nagtatrabaho, nasa bahay lang, so may katulong tayo o may nagbabantay doon sa mga bata. Hindi ko rin doon naranasan na maglista-lista kung ilang beses ba nagpupo, kung ilang temperature ng tubig. Hindi masyadong maselan yung pag-aalaga ng baby. Dito kasi sa Hong Kong, halos lahat na lang ng galaw ililista mo, recorded. Ang hirap, sobrang sensitive ng mga baby. Kaya mahirap pag may newborn. Tapos kadalasan pa, ikaw lahat-lahat, bit-bit mo yan, mag-market ka, maghatid ka ng isa pang alaga mo, bit-bit mo yan, kahit saan ka magpunta. Tapos sa'yo pa natutulog sa gabi, parang ikaw talaga yung nanay. At parang buntis yung amo ko guys. Sinasabi kasi nung isang alaga na may laman daw yung tiyan ng nanay niya, may baby daw. Diyos ko, parang hindi ko kaya. Update lang tayo dun guys. Sinabi ko sa inyo na may nakita siya na mata dun sa kanya CR. So ito naman meron sa atin na PM na nangyari sa kanya is meron naman sa kwarto niya.
Ayun yung malaking mata talaga na nagro-rotate daw. So, pakinggan natin yung kanyang ginawa para matanggal yung kanyang mata sa kwarto. Tapos, nag-report nga siya. Tapos, may nag-email siya sa Privacy Commission ba yung nakalagay. Doon lalagay ko yung email sa comment section para kung sakali man na nangyari to sa inyo is pwede kayo din na mag-report para maalis yan. Kasi privacy natin yan, lalo na kung wala ka namang kasama sa kwarto. Tapos lalo na kung sa CR lalagyan, maling-mali. So, pwedeng makasuhan sila dyan kasi nga hindi yan pwede. Pwede kayong maglagay ng kahit saan na camera sa bahay, wag lang sa CR at sa kwarto mo. Kung ikaw lang sa kwarto mo, wala kang kasamang alaga. Kung ikaw lang. So, hindi pwedeng lagyan ng camera yan. So, ayan, panoorin natin, pakinggan natin yung sinabi nitong si Kabayan about sa nangyari sa kanya. Nung pagkadating ko dito sa bago kong employer, meron CCTV sa kwarto ko. Tapos, rotation siya, nagro-rotate siya within 360. And then, ginawa ko na-report ko siya sa police. So, may papel ako na transaction number sa police. Tapos, ginagawa nila ako ng map kung saan nakalugit yung CCTV. And then, nireport nila yung lahat. And then, tinuruan nila ako paano gawin dito sa sinend ko sa iyo na website. And sila ang nag-handle ng mga privacy issues. In-instruct nila sa akin pagka ang sinabi sa kamam ko, ma'am, kailangan niyo matanggalin ng CCTV until Friday night. Pero tinanggal nila ng Thursday night pa lang. Kaya wala akong nangyari step na may isa dito. Pero everything is ready. Meron lang akong evidence na police report. Yung maliit na card na may parang code nila. Tapos, meron din akong sketch kung saan nakalagay si CCTV din sa room ko. Tapos, evidence sa WhatsApp, meron din ako. So, ganun yung gagawin dapat. Kung may police report siya, gawa siya ng sketch kung saan nakalagay yung CCTV. Para pagka may pumasok ng authority sa bahay, diretso doon kasi may map sila. Next is, dapat mag-send siya ng complaint, i-attach niya lahat ng evidence. Evidence na meron siya, i-attach niya. Or kaya mas mapinagpapawag mo na siya, or mag-grab na siya, basta gano'n lang step. Pero hindi ko siya na-take kasi kinat nila agad yun. Tinanggal nila agad. Decide my identity. Thank you. Kung na-experience niyo po ito guys, so katulad ni ate is nag-report siya sa Privacy Commission dito sa Hong Kong. So sila kasi daw ang humahawak ng mga ganito. Pwede pa rin naman sa police. Basta may evidence kayo ha. Siguraduhin niyo muna yung mga evidence niyo. And relax lang. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na mawala ng trabaho kung sakali man na isusumbong niyo yan. Kasi privacy natin yan eh. 'Di ba? So, wala tayong magagawa dyan dahil nga high-tech na ang panahon ngayon, hindi natin yan mapipigilan, pero kung sakali man na makita natin yan, huwag tayong mag-atubili na isumbong yan sa nararapat na sumbungan sa mga pulis. Dito sa Hong Kong, pantay-pantay po yung batas, so don't worry. So, yung si Kabayan, inaantay ko lang yung update niya, sa consulate na lang daw siya pupunta. Sabi ko nga sasamahan ko siya sa Sunday, kaya lang masyadong matagal. Kasi yung day off natin. So, pupunta lang daw siya ng consulate muna to check yung kanyang hawak kung gumagana ba or sira ba. Basta may mga evidence naman daw siya, may mga conversation sila, ganyan. I-check nyo palagi yung mga ganito guys kasi seryosong case po ito. So mag-ingat din tayo sa mga comment section guys, baka ako yung mga ni Palo ni Facebook ha. Huwag kayong masyado mag-comment ng mga harsh kasi baka tayo naman ay mawala ng Facebook. Salamat, don't forget to like and share guys for follow na rin yung page natin. Share nyo na rin para sa information din ng iba nating kababayan. Ingat po!